Sa kabilang banda, no! Hindi maipintang mukha ni Rod. Parang dilim-dilim ang paligid niya ng mga sandaling ito. Gusto niyang manapak na hindi niya maintindihan. Kaya nga ba ayaw niya makasama ni Danica sa isang bubong ang lalaking yon? Ito ang kinatatakutan niyang mangyari. Ang tagal niyang naghintay ng pagkakataon na masabi kay Danica ang nararamdaman niya. Yun naman pala mauunahan lamang siya ng lalaking iyon. Hindi niya alam kung saan ibubunto ng galit na nararamdaman niya. Sumilay ang mapaklang ngiti sa kanyang mga labi. Napakalaki niyang tanga para umasa na isang araw magiging sila rin ni Danica. Pagkatapos sa isang iglap, malalaman na lang niyang bigla na may asawa na ito. Peste? Nag-away kay ni Rod? Tanong ni Alejandro na makabalik sa ng bahay si Danica at mapansing naluluha ito. For sure, hindi niya gustong bumalik ako dito sa bahay. Napapadalas na yung pag-aaway namin. Malungkot na sabi ni Danica sa kanya. Bakit pa kasi ang hindi niya makialam sa buhay mo? Uy Danica, ipaalala mo sa lalaking yun ha. Kaibigan mo lang siya. No more, no less. Ako ang asawa mo pero hindi ko naman panghihimasukan ang buhay mo. Tinignan siya nito. Hindi naman totoo yung pagiging mag-asawa natin. Halos paanas nitong sagot sa kanya. Tsaka hindi ba mag-file ka ng annulment? Hanggat hindi na naisin sa akin yung mana ko at hindi nakakabalik sa mga properties mo na sinanla ng daddy mo, hindi tayo maghihiwalay. Talaga? Tila nanginginig ang mga mata nito habang humihingi ng assurance sa kanya. Naparanok siya. Para na namang gusto niya itong hagkan. Unti-unti dumikit ang mga mukha niya sa mukha nito. Danica? Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang kabang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. At hindi niya ma-explain ang mga kadahilanan, tila may malakas sa persang umihigop sa kanya para maghinang kanilang mga labi. Hanggang masumpungan lang niya ang sariling hinahagkan ito. Danica's POV. Di may paliwanag ni Danica ang pakiramdam habang magkahinang ang kanilang mga labi ni Alejandro. Ang tanging alam lamang niya na nanood hanggang sa kalitlitang himaymay ng kanyang mga buto ang hatid ng kiliti dulot ng ginagawa nito. Kung noong lasing siya, hindi niya matandaan ang ganitong klaseng pakiramdam. Ngayong nakatitiyak siyang hindi niya makakalimutan ang tila walang kasing-sing nararamdaman niya. Hindi naman siya marunong ipagkagkan, pero gumaling siya dahil magaling ang tutor niya. Parang ang tagal-tagal nilang ginagawa ito, dalwaring sanay na siya sa pagkandito. Alejandro! Narinig nilang sigaw na isang boses na babaeng pamilyar sa kanya. Biglay para silang binuhusan ng malamig na tubig. Mabilis sumiwalay sa kanya si Alejandro. Halos itulak nga siyang palayo. How dare you? Galit na sigaw ni Alicia habang papasagod sa kanya. Mabilis iniharang ni Alejandro ang katawan, ngunit bahina pa rin ni Alicia ang buhok niya. Alicia, stop it! Sigaw ni Alejandro dito. Peste ka? Sinampal nito ng ubod lakas si Alejandro at saka tinabig para siya naman ang pagsasampalin. Alicia, stop it! Huwag mong idamay si Danica dito. Huwag idamay? Hinaharot ka niya pagkatapos sasabihin mo huwag ko siyang idadamay dito? Singal dito ni Alicia. Tinulak itong lalaki at saka humarap sa kanya. Napatango siya. Hoy, malanding babae ka, huwag kang kerengkeng. Baka akala mo mahal ka ni Alejandro. Pinapaasa ka lang yan. Naningkit ang mga matang sabi nito sa kanya. Peste Alicia, pwede ba? Hinila ito ni Alejandro palabas ng bahay. Alejandro's POV. Kinaladkad palabas ng bahay si Alicia. Hindi niya alam kung bakit pumasok sa kokote niya at nagawa niyang hagkan kanina si Danica. Para namang nanadya ang panahon. Biglang sumulpot si Alicia sa harapan nila. Siguro sinadya na Tatana para ipaalala sa kanya na huwag siyang makakalimot. Please Alicia, aaminin ko kasalanan ko. Hindi ko alam kung ano nangyari kung bakit bigla ko na lang siyang hinagkan. Ang lakas ng sampa nito sa kanya. Hindi niya ito masisisi dahil deserve naman niya yun. Kahit naman siya siguro nasa kalagayan ni Alicia, gagawin niya rin ang ginawa nito. Baka nga mas matindi pa eh. Love, peste ka Alejandro. Huwag mo ko matawag-tawag na love. Sabi nitong naiiyak na. Kinagago mo ako eh. Kala ko ba magpa-file ka na ng annulment? Bakit bumalik ka na naman sa bahay na to? Alicia, tatanggalan ako ng mana ni Papa kapag napahiwalay ako kay Danica. Hindi lang ako ang madadamay. Pati si Adam, pati rin si Danica at ayoko namang... So nag-aalala ka ngayon? Sa babaeng yon ha? Magkarinawan nga tayo Alejandro. Ano ba ako sa buhay mo ha? Hindi siya makasagot. Kinaladkad siya ni Alicia papasok sa loob ng bahay sa harapan ni Danica.
Ngayon mamili ka sa amin ng babaeng to. Gulat na napatingin siya kay Alicia. Gusto kong marinig ng babaeng ito kung sino ako sa buhay mo. Matapang na sabi ni Alicia habang nanilisik ang mga matang nakatingin kay Danica. Alicia, please stop this nonsense. Inasasabi niya rito. Nonsense? Galit na tanong sa kanya si Alicia. Mamili ka sa aming dalawa ng babaeng ito. Pero ngayon pa lang titigilan na kita at makikipagrelasyon na lamang ako kay Raver. At least si Raver. Nagpantig ang kanyang mga tenga pagkarinig sa pangalan ni Raver. Alicia, alam mo namang ikaw ang pipiliin ko, hindi ba? Alejandro, pwede bang hayaan mo muna kami mag-usap ng babaeng to? Sabi ni Alicia sa kanya. Please, Alejandro. Nagmamalaking tinignan ni Alicia si Danica. Narinig mo ang sinabi ni Alejandro? Ako ang mahal niya kaya huwag kang mag-assume ng kahit na ano. Yun ang huli kong paghagka ninyo kanina, baliwala lang yun kay Alejandro at pinapatawad ko na siya. Kibit balikat na sabi niya dito. Alam mo naman ng mga lalaki, kung makakaisa mag-iisa lang lalo na at alam nilang tatanga-tanga pang babae. Kitang-kita niyang sakit na rumihistro sa mukha ni Danica. Ang totoo gusto lang niyang iparamdam at ipamulat dito na siya ang mahal ni Alejandro kahit hindi naman yun ang totoong nararamdaman ng dibdib niya. Sa pinakatagong bahagi ng puso niya natatakot siya. Kung hindi pa siya dumating baka kung saan na nakarating ang paghahagkan ng mga ito. Sanay na ako dyan kay Alejandro kung sino-sino ang pinaflirt lalo na kapag alam niyang may gusto sa kanya ang babae. Pero sa huli ako pa rin ang binabalikan niya. Kaya't sana alam mo kung saan ka lulugar. Huwag kang umasa kung ayaw mong masaktan. Hindi naman ako umaasa eh. Mahinang sagot ni Danica sa kanya. At next time kapag hinagkan ka niya, huwag kang giving. Baka naman nagpapakita ka ng motibo at kung may karingking ka, kaya nag-take advantage siya sa'yo. Alam ko naman kahit di ka umamin na may gusto ka sa boyfriend ko. Pero gusto ko ipaalala sa'yo na kahit anong mangyari, hindi mo maaagaw sa akin sa Alejandro. Ako ang mahal niya. Alam mo naman palaging ikaw pa lang niya eh. Eh bakit parang takot na takot kang maagaw siya sa'yo? Palabanding sagot ni Danica. Napahumindig siya. Ako? Matatakot? Ani ang tinignan to mula ulo hanggang paa. Sa palagay mo, ipagpapalit ako ni Alejandro sa isang ordinary looking na kagaya mo? Itong ordinary looking lang naman na sinasabi mong dahilan kung bakit ka napasugod dito. Ani Danica. Danica's POV. Napaismin si Danica. Ordinary looking pala ha, and yet sinugod pa siya nito dito sa bahay para lang balaan siya kay Alejandro. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Kung dito dumating, saan kaya sila nakarating ni Alejandro? Para nagsisikip ang dibdib niya nang maalalang masasakit na sinabi ni Alejandro nang papiliin to ni Alicia. Sa bagay, ano pa nga ba nga asahan niya? Yung ginawa nitong pagkagkan sa kanya kanina? Hindi niya alam kung para saan yun eh, pero tiyak niya wala yung kinalaman sa love. Hindi siya dapat na umasa. Marino naman ang sinabi nito kanina eh. Si Alicia ang mahal nito. Baka namalikmata lang to kanina kaya bigla siya nitong hinagkan. Ang sakit naman, ganun lang ang tingin sa kanya ni Alejandro. Mas lalong hindi nito dapat malaman tungkol sa kalagayan niya. Ayaw niya nakaawaan siya nito. Pero maitatago ba niya ang paglaki ng kanyang tiyan? Bahala na. Masyado na siyang stress para mag-isip pa ng kung ano-ano. Sa ngayon, ang tanging dalangin niya maging healthy ang kanyang anak. Pumasok na lamang siya sa kwarto at nahiga. Alejandro's POV. Di na nakapagpigil pa si Alejandro. Sinugod siya ni Raver at inupakan. Talagang gusto mong guluhin ang pagkasama namin ni Alicia, kaya lahat na lang sinusumbong mo? Pero kayo na akala mong makukuha mong simpatya ni Alicia, nagkakamali ka. Mas dala mo lang ginagawang katawa-tawa ang sarili mo. Ako? Katawa-tawa? Sino kaya sa atin na mukhang katawa-tawa? Noon inahayaan ko lang yung mga masasakit na salitang sinasabi mo sa akin. Pero peste ka? Look at you now. Yung tatay na pinagmamalaki mong inaagaw ko sa inyong magkapatid, hindi yun naman para tunay na ama. Patoy ang sabi nito sa kanya. Sino ngayon ang katawa-tawa? Sinuntok nitong muli. But this time gumanti na si Raver. Mas malakas at di niya inaasahan kung kaya't natumba siya. Pero hindi siya nagpapasindak. Talaga ba? And yet kahit alam ni Alicia na wala naman siyang mapapala sa akin, ako pa rin ang pinipili niya. Hindi ba nakakatawa yon? Na kahit anong gawin mo, hindi mo makuha-kuha yung gusto mo? Ngingising-ngising sabi niya rito at mabilis itong iniwan. Kumukulo talaga ang dugo niya sa lalaking iyon. Pinaharurot niya ang kanyang motor pa uwi. Pagpasok niya sa kwarto, ay inabutan niya si Danica na nakahiga. Lumabas siyang muli ng kwarto at naupo sa may salas. Alejandro? Nagangat siya ng mukha.
Nakatingin sa kanya si Danica. Sorry sa nangyari kanina sa panggugulo dito ni Alicia. Alejandro, yun tungkol sa... Yung nangyari sa atin kanina, wag mong bigyan ng ibang kahulugan yon. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang kitang hinagkan. Siguro, hindi ko alam. Pero alam mo naman kaming mga lalaki, hindi ba? Hindi naman kailangan may dahilan para tugunin yung urge namin. Naintindihan mo ba ako? Danica's POV. Parang tinusok ang puso ni Danica habang narinig ang sinasabi sa kanya ni Alejandro. Expected na niya ang rason nito, kahit naman kailan hindi siya umaasa na magkakagusto ito sa kanya, and yet ang sakit-sakit pa rin. Kasabikan? Sabihin kaya niya nagbungang kasabikan na to. Alam ko, tsaka akala mo ba may dahilan din kung ba't ako pumayag na magpahagkan sa'yo? Gusto ko lang maka-experience ng ganito. Pagsisinungaling niya. Di umimik si Alejandro. Nagmamadali niya na tong tinalikuran. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi para wag siyang mapaiyak. Ang hirap naman pala ng sitwasyon niya. Nagmamahal siya sa lalaking may iba namang minamahal. At ngayon magiging ama na ito ng pinagbubuntis niya. Pero hindi niya naman na maiwasan na matutuwa ito kapag nalaman nito ang tungkol sa kondisyon niya. Hindi pa man niya isinisilang kanyang anak, awang-awa na siya dito. Ayaw niya na pati ito'y mamalimos ng pagmamahal kay Alejandro. Don't worry anak, magiging strong ako para sa iyo. At sisiguraduhin ko bubusagin kita ng pagmamahal ko para hindi ka maghanap ng pagmamahal ng isang ama. Mahal na mahal kita ngayon pa lang anak, kahit hindi pa kita nakikita, kahit hindi ko pa alam ang kasarian mo, at bunga ka ng pag-ibig ko sa tatay mo. At sana wag na wag kang nararamdaman sa ama mo. Hindi niya naman kasalanan kung hindi niya ako magawang mahalin eh. Mas lalong di niya kasalanan ang nangyari sa amin dahil hindi naman niya ako pinilit. Kusa akong ibinigay ang sarili ko sa kanya. Nagmahal ka lang ako sa tatay mo. Ang problema lang talaga yung tatay mo. May ibang babaeng minamahal. Pero promise bubusugin kita ng pagmamahal ko. I love you so much, anak. Diane's POV. So, bumalik na pala dyan si Alejandro? Bulalas ni Diane pagkapasok ng bahay ni Danica. Nakasalubong ko siya sa may gate. Oo, alam ba niya tungkol sa kondisyon mo? Dinig nilang tanong ni Alejandro na hindi niya napansin, nakatayo na pala sa may pinto. Nagkatinginan sila ni Danica. Danica's POV. Alejandro, gusto ko lang sabihin sa'yo na sensitive ang kondisyon ko ngayon, kaya hindi ako pa pwedeng mapagod. Pagtatapat ni Danica kay Alejandro. Bakit, may sakit ka ba? Ilang weeks na si Danica na bago pa maituloy ni Diane ang sasabihin, pasimple niya na tong nakurot sa singit. Napakulot noo si Alejandro. May arthritis ako, Alejandro. Sumasakit ang mga kasukasuan ko kaya hindi ako po pwedeng mapagod. Kaya pwede ba yung mga pinagkainan mo ikaw magliligpit? Yung mga marunong mong damit ikaw maglalaba, okay? Bulalas niya rito. Ang lakas ng tawa ni Alejandro as if nanonood to sa isang comedy bar. Bakit di mo sinabi sa kanyang totoo? Bulong na Diane sa kanya. Pinandilatan lang niya to ng mga mata. Hanggat maaari gusto niyang itago kay Alejandro ang tungkol sa pagdadalang taon niya. Natatakot siya sa magiging reaksyon nito. What if bigla na lamang tong umalis? What if hindi nito matanggap ang tungkol sa kalagayan niya? What if tuluyan na nga siya nitong layuan kapag nalaman nitong buntis siya? Hindi ko man to habang buhay na maitatago kay Alejandro, at least mapaghahandaan ko pa kung ano man ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya na buntis ako. Hindi pa ngayon. Hindi pa ako handa. Alam ko naman kung ano nangyayari sa'yo. Napapailing na sabi ni Alejandro. Uy, iwasan mo na kasi ang pagkain ng kung ano-ano. Ay ang lakas mo kasing kumain eh. Pagkasabi noon, mabilis na siya nitong tinalikuran. Bakit di mo sinabing buntis ka? Sita sa kanya ni Diane nang wala na si Alejandro. Para ano? Para matakot siya at bigla na namang mag-al sa balutan? Ayun, takot kang umalis na siya, so in love ka nga. Takot ito sa kanya. Hindi na siya nakapagsinungaling pa. Diyos ko, hanggang saan kaya makakarating yung love mong yan? Mahirap kapag one-side love affair lang yan, Danica. Samantalang si Rod ayun at nagkukumahog sa'yo. Mabait, responsable at mahal na mahal ka. Diane, alalahanin mo, si Daddy ang pumili kay Alejandro na para maging asawa ko at siguro may nakita siya mga qualities ito na hindi mo na nakikita. Sabi niya sa kaibigan. Naghibit balikat ito. O edi wala naman akong sinabi. Kakalabanin ko pa ba si Tito Simon? Tatay mo na yon.